mayong gabi natong tanan. Karon tudloan na sa ta mga kaigsunan sa biblical prosperity, ika-47 natong tuon sa biblical prosperity, and hoping that we can see that prosperity sa atong kinabuhi. No, biblical lahi atong agianan mga igsoon. Lahi atong agianan, sumuni atong katunon nga kani nga agianan mao gyud makita nato sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Kay naa diha gipamutang niya ang mga provisions sa iyang kaugalingong pamaagi. God knows that we need finances. Kay bao gid siya mga igsoon. Mabitaw na nga sa dihang si Solomon nangayo sa Ginoo og wisdom, ningon ang Ginoo, you have chosen the best, pero need sa ninimo dong. Giada niya mga igsoon og riches. Giada niya kay need gyud na nato. Basta sakto lang yun atong kasing-kasing diha sa Ginoo, I believe mga igsoon nga i-provide sa niya unsay gikinahanglan nato. Og sa dihang nakaibaw na ta nganong tagaan ta niya og earthly treasure, pasabot nakaibaw na ta unsaon paggamit, nahimo na tang good steward of his treasure, diha tatagaan sa Ginoo. Kay kaibaw naman ta unsaon paggamit, pero samtang di pa ta kamao mo gamit, samtang inigsod mga igsoon sa atong bulsa, mahanaw lang siya kalit, di na mapuslan sa Ginoo ba. Diha mingon siya nga bati na imo bulsa. No? Bati na imo bulsa na ilaing destination na. So mo na atong katunon mga igsoon. Let's all stand, magampo ta. Our gracious Heavenly Father, tonight we ask you to bless us, dear God, with your wisdom. Please allow us, O Lord, to understand your way, how to make us prosperous in this earth. Salamat kay Lord sa imong pulong, naa makita gyud namo Lord ang imong guidance. Salamat sa balang espiritu nga mao imo pasabot namo sa imong mga pulong. Not all people can understand your word. Only those who have the Holy Spirit in their heart have the potential to understand your words. And those Christian who are willing to submit to the teaching and leading of the Holy Spirit, maorag yung makasabot sa imuhang pamaagi. So please tonight, Lord, we humble ourselves before you, and please give us wisdom to understand your message, Lord. And please use me, empower me once again to deliver your message according to your will. This is for your glory, we pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. The title of this message is The Pathway to a Prosperous Life. Daghan ni gukod og prosperity mga igsoon. Prosperous life. Walay usa nato diri nga nangandoy nga magpuyo ka ning kalibutan nga nagkalisod. And that is why we have so many ideas and ways how to get money. Ang problema sa sige nato pangitag paagi how to get money, we forget God. Kay kung kwarta na atong gukdon mga kaigsunan aning kalibutan na imo gyud ang kalimtan ang Ginoo sa imong kinabuhi. Dili pwede nga imong talar-taralon ang Ginoo unya himuon nimo siya mga igsoon nga mura ba og kanang imuhang psychic. Nga Lord di ana, bless it. Kung sa imong buhaton Lord di apa, bless it. Dili ingon ana mga igsoon. Para makaangkon ta sa blessing nga gi-prepare sa Ginoo, let's go with him. Let's go with him. So dunay pathway nga gi-prepare ang Ginoo for us. Para mo atong sundon mga kaigsunan o kani nga pathway mo kuan ni siya mo connect ni sa atong karakter. Mo connect ni siya sa atong attitude towards him. So tulo ka butang atong isgutan tonight. And number 1, steady substance through diligence. Steady substance through diligence. Ganahan kay ta nga ang atong substance steady. Diba? Mabito na ang uban pag kanang nakatrabaho na, abi nila steady ang job, steady. So steady imo sweldo. Pero ang imong trabaho di man na steady kay pwede man na mawa nimo sa kadlaw. Ang kapait nawad-an kag trabaho di na ka pwede mag-apply sa lain. And at the end of your journey sa imong job, wala kay natigom tungod kay ang sweldo sa mosugot kag sa dili, sa mo agree ka og sa dili. Pero sa katapusan mo, agree lang gihapon ka, lisod kaayo kuhaan og savings. Kay sultihan ta mo, moasinso gyud ba ka, basta naa lang gyud kay consistent nga savings, nga kanang nga savings, di gyud na nimo hilabtan.
Consistent. Hinay-hinay, pero kanunay. Diligence ang tawag, ana. Makugihon nga nagtigom. Makugihon nga nagtrabaho. Diha ta kanunay sangit, mga igsoon, because we put much of our effort at this particular time. Unya, pagkahuman, nindot kayog resulta, then we rest for several years. Muna ni tabo na to. Murag mag-enjoy ba sa kadaugan karon, unya murag nakalimot na taba nga dili na siya magpabilin kanang dauga diha, di na magpabilin nga daog na hantod-hantod didto. Pero naay gi-prepare ang Ginoo para nato nga steady nga substance, pinaagi sa diligence. True prosperity is not found in shortcuts or schemes, but in steadfast diligence. God honors the slow and steady hand that labors with integrity. Kana bang consistent ang pagkugi? So kung tanaw nimo mga kaigsunan, ikaw na nabaho ka. Di ba consistent kay kamo duty para makuha ninyo ang kasabutan ninyong sweldo? Kung mumis kag usa ka adlaw, mao ra ba gihapon sweldo madawat nimo? Mausab ang kasabutan. So nagsabot ta, ikaw sweldohan ti ka, mauni ang sweldo ako ihatag nimo sa sud sa usa ka buwan, pero kinahanglan mo duty ka. Kinahanglan di ka mo absent. Kinahanglan imo jud nang tungahan o kinahanglan magkugi ka. Kay kung di ka magkugi, ilisan ta ka. O daghan kaayog mga kasabutan, mga igsoon anang trabaho. So, at the end of the month or 15 days and then at the end of the month, makadawat ka sa inyong sabot. Nakasabot ha? Pero kung dili ka diligent sa imong pagtrabaho, pwede ka tangtangan sa trabaho, putol 100%. O, ibutang na to, diligent kay ka. Imo jud nang gi-kuan gyud, imo gyud nang gi-dedicate ng mga orasa kay kani trabaho gyud ni nako. Di ba ingon na ta? Kita mga nakasuway og trabaho, mumatag gyud tag sayo. Unya kinanglan kanang inigpatak diha sa oras sa imong pagtrabaho, kinahanglan naa nakasasud. Kay kung wa pa ka diha sa sud, malapasan na bisag 1 second mga igsoon sa time in mo minus 1 second minus na ay kaya sila mo compute imong sweldo di na kompleto nga naman di ka diligent. So kaning diligence mga igsoon is very important. Dapat consistent ka kung unsay gibuhat nimo. So kanang imong training sa job, kung imo nang i-apply sa imong personal business, pagkanindutag resulta. Nga naman, sa imong trabaho, diligent kay ka, kay mahadlok ka mawad ang trabaho, but just a little portion sa imuhang nag-gather nga kanang income para sa imong company, gamay na dyan kayo, ibahin na nimo. O ganda kong a portion to sa imong amo. But you are so diligent. Gimathan dyan ni mong sayo, bisa naglain nimong lawas, imo diyong gitungahan, gihaguan yun nimo para madawat nimo ang inyong kasabutan. Pero ang wa nimo nasabti, dako kay kagiambag o kita sa imong kumpanya. Kung imo nang i-apply sa imong kaugalingong negosyo, ang imong pagka-diligent, sa hinay-hinay, trabaho lang yun ka, pero ang 100% profit is yours. Kadakog diferensya. Manausay mga kaigsunan, mawad ang tag-wisdom, mawad ang og kaalam ba, nga asa na to dapat ibutang atong kaugalingon. Kaya di yun na ito mabaso lang Ginoo mga igsoon. If we do not follow His guidance, maglisod yun ta. Mao na nga ang Ginoo, wala siya nagkulang yun. Kita karon iyatang gitudluan karon nga walay shortcut sa kanang prosperity. Walay shortcuts. Walay underground way. Kinahanglan na agini agion nato sa steadfast diligence. Naa diha ang pamaagi mga kaigsunan. Kay bahala naghinay basta steady. Hinay basta kanunay. In Proverbs 13:11, unsay gingon sa Bible diri? Wealth gotten by vanity shall be diminished, but he that gathereth by labor shall increase. Pag makugihon ka, mo increase gyud na. Pero kaning vanity mga igsoon, kaning way kapuslanan,
Kay nomdo mo atong usa ka farmer nga dako kayo siyag ani, daghan kay siyag ani, unya pagkahuman ang iyang desisyon mga igsoon, I will pull down my barn and I will build bigger para isud nako tanan akong ani diri. Unya para sa pila ka tuig pwede ra kong di magtrabaho. Vanity. Vanity. Mo rin ipasabot vanity. So sabay vanity para sa atoa mga igsoon. Kung ang atong kaugalingon natong naon, okay ra ko mabuhi ra man ko ani kani si pastor, di lang gyud siya kasabot. Ang importante nga mabuhi ra ta. Imo rang kaugalingon imong giunahuna, that is vanity. Hinumdumi mga kaigsunan, Kristohanon ta. Our life is not for our life only. Our life is for others. Servant of the Lord kita mga igsoon. So kung tan-aw nimo to ang pag-guide sa Ginoo sa iyang mga servant, gi-point gyud sa Ginoo ang iyang mga apostles, ang iyang mga disciples, gi-point gyud sa Ginoo sa mga needy. Gi-point sa Ginoo sa mga poor and needy. O tanawa nag-asa-asap atong mata nagtan-aw. So dili ta gi-bless sa Ginoo para lang sa ato. Gi-intend sa Ginoo ang atong kinabuhi para sa uban. Kinahanglan mahimog gyud ang panalangin ngadto sa uban. Mo nay gipasabot nga dili vanity ang imong kinabuhi. Pero kung nagunahuna lang ka sa imong kaugalingon mga igsoon, wealth gotten by vanity shall be diminished. Di gyud na nimo makita nga uy nilambo imo wa ka hindi gyud na mo lambo imong kinabuhi gyud. Klaro kay nang giingon sa Bible. Hinumdumi ha, ang prinsipyo sa Ginoo, the more nga imong habuan, the more iyang pun-an. The more nga ikaw mo share ka, the more ang imong kinabuhi kanang mapuslanon para sa uban, the more God will make you also kanabitong nga nang mapuslanon ang imong kinabuhi ngadto sa uban. So siya mo imupuno nimo para mahimo jud kang tinuod nga panalangin. So steady substance through diligence. Again ha, ayaw salig sa usa ka victory, unya imo na siyang murag imo na siyang inaton ba? Kung unsay kadaugan karon, you may celebrate, but next page. Brand new page. Walay pildi, walay daog. Ikaw pa'y mo decide sa next page. Unsan man ni, daog na sad ni. Sunod nga page, daog na sad ni. O mana, consistent ba? No? Kung nag-top ka karong buwan na, dapat top sad ka next month. Dapat top sad ka next month. Dapat top sad ka every month. Consistency. Mga igsoon, ayaw ka ng bahar. Kaya kung mubahar ka, nagsalig ka, mayuhagin ako eh. Champion ko atong January. Nya unsa na ron buwan na? June. June na ron. January pa to imong gisgutan. Grabe ininatay nimo no? Pura ka nag-rejoice sa imong victory, nga hagbay ra. Nakasabot ta igsoon? Every day is another page to win. Every day is another page. Hinay-hinay lang. Basta kanunay mga kaigsunan, makita gyud nimo ang kadaugan diha. Number 2, favorable fruit through faithful fellowship. Nindot kayo ning favorable fruit. Kay diha na nimo makuha kanang favored kay ka spiritually, favored ka sa imuhang mga sa relationship, no? Sa imong mga amigo, mga constituent nimo or business partners nimo or clients nimo, favored kay ka. Pwede na siya mga kaigsunan imong ma-refer dito sa imong negosyo, sa imong kanang sa family, and most importantly, diha sa Ginoo. So, prosperity flows from wise relationships and righteous living. Favor is the fruit of walking in understanding and avoiding the path of rebellion. Bantay gyud na mga kaigsunan. Mawad-an jud kag favor kung rebelde ka. Tanawa atong tanaw natong nasod. Asa man ang mga rebelde dapit? Tabi sila favor? Wala, magsigtago. Nya karon naginahina ni sila vlog. May pa mag-vlogger na sila pod. Dag armas gaparid, vlog na sila vlogger. No. So, dili ka free. Walay favor. Pero kung atong ikinabuhi, mga kaigsunan, kung unsay gitudlo sa Ginoo, we have good relationship with the Lord first and foremost. So, mo boil down na dito na naa sa tay good relationship sa atong family,
and sa atong simbahan. Nindot ang atong relationship. So diha magsugod mga igsoon ang pagka-kuan nimo, ang pagka-bless nimo, because tungod sa fellowship ninyo sa Ginoo, ang imuhang panginabuhi pod with your brothers and sisters, matawag po siya righteous mga igsoon. So diha nagsugod ang favor sa paglakaw nga adunay pagsabot sa paggiya sa Ginoo sa iyang pulong. Verse 15 and 18. 15 and 18, same chapter. English Bible, good understanding giveth favor, but the way of transgressors is hard. O, ganahan mo ng hard? Lisod ang kinabuhi. Bisan pag naikwarta, lamban ang ulo. Dili kwarta, makahatag og peace mga igsoon. Usahay kaning kwarta, maupay makaingon nga na turn into pieces ang imong family. Kaya nagaway-away na tungod sa kwarta. Usahay, mas may paning way kwarta kay maghugpong pa. No, magtinabangay pa. Magkuan pa kanang maginampingay pa. Usay kanig na ikwarta hala, iyahay laglupad. Asa naman to si kuan? Tuan nagsuroy-suroy kay daghang kwarta. O tanawa, mag-iyahay mga igsoon. Ngano man, walay righteous living. So, wala diha na gamot ang imong kanabitong espirituhanong kinabuhi diha sa Ginoo. Wala kay relasyon sa Ginoo nga lindot. So pag diha mo nay na-miss nimo mga kaigsunan, you will lose the favor. Mawad-an kag favor. Kay ngano man, wa may tinubdan sa imuhang faithfulness. Kaya ang faithfulness toram gunas Ginoo tanan nagikan. Mo na dili gyud nato ang sugo ni Apostle Paul, ayaw i-forsake ang atong panagpundok. Ngano man dako kay ni siya og kanang bitong kakuhaan nato mga igsoon og kanang strength sa pagpadayon. Dako kay ni siya kahimuan. And that is why in verse number 15 ningon diri, ang nindot nga panabot maoy makaangkon og favor. Favor, understanding. Unsa may atong sabton? Ang guidance sa Ginoo, ang pulong sa Ginoo. Naa diri tanan favor makuha nato mga kaigsunan. Pero kung gahi kay tag-o, kay magbutbuot gyud ta. So transgressors ta, disobedient ta sa pulong sa Ginoo. So unsay outcome? Hard ang kinabuhi. Nganong hard ang kinabuhi? Hard ang ulo, gahig-o. Gahig-o tudluan. Di ba? Atong mga anak gahig-o, sige lang kasabaan. Una, nagtuo mo nga dili hard na ilang kinabuhi nga sige lang kasabaan. O, sila'y pangutan na. Ha? Dili ba hard ang kinabuhi nga sigihan nila kagbunal? O. So, sa may reason nga nung sige kabunalan? Dahil dili mo tuman. Now, whether you like it or not, kung kamo mga bata pa mo, gagmay pa mo, you're under the authority of your parents. Ang imong parents mo na'y nagtanaw, nagsituit nga ang imong kinabuhi in the future, manindot ba? Amen. Di ba? Mo na'y trabaho sa mga godly parents, magsigig pamantay sa ilang mga anak. Nga basig gitukob na ka sa yawa ba? Ang imong kinabuhi, basin na siwil na dito na sa kalibutan, wala na sa pamaagi sa Ginoo. So, ang mga parents pod, mao intaw na magsigig kural-kural nimo, ayaw intaw dodong. Amen. No? Imo na day. Ayaw yung taon day, buutan biya ka. Ninom to eh. Ha? Mura kag silalay ani? Unya di gyud maminaw eh. Wa gyud naminaw to silalay ba? Lay ayaw taon lay. No, buutan biya na lay. Oh, di gyud maminaw eh. Mao na nga dili gyud nindot mga igsoon kundi ta maminaw. Ingon pa sa Bible, listening is the beginning of understanding. Kung di ka kamao maminaw, neither makasabot ka kung unsay angay nimong buhaton sa imong kinabuhi. In verse number 18, ingon sa Bible mga igsoon, poverty and shame, paitag mag-abot nin duha, shall be to him that refuseth instruction, but he that regardeth reproof shall be honored. Kaning malipay, mabadlungan ba? Every time na ay mensahe, mabadlungan, magyutas mensahe mga igsoon. Pero kung ikasuko nimo ang pagkaigo nimo sa mensahe, unsay tawag sa imuha?
Ha? Unsay tawag sa imo ha? You are wicked. Unsa may kanang naa sa imo kasing-kasing, unrighteous ka. So unsa may para nimo? Poverty and shame. Maulawan ra ka. Ngano man, nag-refuse ka sa instruction. Nasuko ka sa dihang gibadlong ka. So, katong naminaw, klaro kay gingos Bible, no? Katong nidawat sa mga badlong, unya giusab niya ang iyang kinabuhi, subay sa pagbadlong sa pulong sa Ginoo, will be honored. Pagkaklaruha sa pulong sa Ginoo. No, angay pa ba na natong hubaron? Nga pirti naman ang hubara? Very clear, mga igsoon. So, ang kinabuhin ato favorable. Naay mga favorable fruits nga atong makuha pinaagi sa atong faithfulness diha sa Ginoo o fellowship diha with the Lord. Amen. Dili yun na nato pakyason, mga igsoon. Muna, bisag unsa pa ka busy atong kinabuhi, bisag unsa pa ta ka kapoy sa atong kinabuhi, never forget the gathering of ourselves together. Ayaw jud, mga igsoon. Kaya ako makakita jud ko sa kinabuhi sa di gyud mo palta bitaw nga kanang naman sa di mo palta pero di sad mo palta og supak-supak. Consistent sad kaayo nga masinupakon. Wa sa nay resulta, mga igsoon. Ma-dishonor na siya. Di ba? Sayang kaayo. So, kung consistent kay ka nga naminaw, dapat consistent sad ka mo tan-aw kung unsa may angay badlungon sa Ginoo sa akong kinabuhi. Then, be constant in changing your life, mga igsoon. Kaysa musugod kag sa dili, di jud ka kamantay usahay. Ikuan ka sa yawa, kanang iya kang usbon ba, imong tunos kinabuhi, iyang hilabtan ka. Di ba? Kita mo nang mixer nga daghan ka iyong tuyok-tuyokon, ni hawa man ang operator. Naapoy mga samok-samok, gipangliso diha. Oh, naay mga ang yawa ingon ana. Muna, gabot na sa performance, uy, nganong sapa man kayo, di man ni mao, nagkabuang in taon ng operator. Kay ngano man, gipanghilabtan man. O di ba? So, dapat ingon ana atong kinabuhi, di na tugutan mga igsoon nga kalikuton atong kinabuhi sa yawa. So, para di na mahitabo sa atong kinabuhi, listen sa instruction. Unya sa dihang masipyat ta, kay masipyat ba gyud ta, dawata ang badlong isip gugma gikan sa Dios. Whom the Lord loveth, He chasteneth. Partiklaruha. So kung panalitan, kapuyan na sa imong gugma, Lord, oy, wad yung kagikapoy pagpakasala. Nga mo may reason nga gibunalan ka. Wala ay kuging na mga kaisyonan ato ipahunong na hinoon ang mulimpyo ni mo. Di ba, imong anak na kamang dito sa lapok, di iniglugod ni mo, pwede pong grabe imong lugod. Angay. Grabe kay kakahugaw. Di ba? Hastang diri, wala pwede nang hugawa din, makaintaw, nagsawm-sawm na lapok. Di ang paglimpyo ni mo sa imong anak, grabe sa linuguray. Di ba? Pero kung imong anak nga dili hugawan, di, ang ligo, murag refreshment. Nakasabot mo, igsoon. Imo anak, kapit na lang, mangkuhan ka, manawag ka bumbiro, kay mo isirit ba, kay di na madapit na. Muna ka, ang yawa, gitugutan ni mo nga buling-bulingan ka, so igabot ni mo diri, grabe, kusukusuhon, kag tamas ginawas, Ginoo. Kaya di man siya musugot, mga igsoon, nga ikaw magpabilin kang hugaw. Mo na limpyuhan ka sa Ginoo, mga kaigsunan. Kay dili gusto sa Ginoo nga mawala ang imong kanang kuan, ang honor nimo ba? Unya kanira ba atong kinabuhi, ang atong gidaladala nga ngalan? Iya bias Ginoo. So kung atong ang atong kinabuhi ma-dishonor ba? Kinsa man atong tinuod nga gi-dishonor sa atong kinabuhi? Si Kristo nga silyo sa ato ang kaluwasan. Siya mo'y atong gidaladala man. Siya man ang atong kuyog nato, mga igsoon. Di ba? So, malus nato, mga kaigsunan, ang favorable fruit. Because, di ta faithful, wala tay fellowship. Sayang ang ato ang kinabuhi. Di ta malipayon. Ikatulo, lasting legacy through loyal living.
Ganahan kay tagligasiya. No? Ang pinakapait gyud nga tao no sa kalibutan kanang inigkamatay nimo mura ra jud kag aso no wala. May pang-iro, mingawon pa. Pero sa diyang namatay ka, mura ra kag wa. Wa gyud nang nagkuan nimo nang way nahingawa. Di ba? Manapay nalipay. Ingon na ba? Kana bitang mawa ka sa usa ka lugar unya nangalipay ang mga tao nga nawa ka, paita ng kinabuhi away. Naghingo ba, salamat Lord, salamat gyud in town, salamat. Dakong victory ni. Hindi maka-victory nga mawa ka. Sakita anak sa kinabuhi mga kaigsunan. Pero kaning sa dihang nawa ka nang hilak ang mga tao eh. Saya nga uy. Oh, kay nga naman, blessing man ka. Di ba? So, para makaangkon ta og lasting nga legacy, ang gikinahanglan nato loyal nga klase nga pagpanginabuhi. Prosperity isn't just about present gain. It's about generational generosity. Underline na generosity, mga kaigsunan. The righteous sow seeds that bless beyond their lifetime, even when resources seem meager. Sabot na ng meager, gamay. Kanang murabag handful of meal. Nga gipatabok nimo ang kagutom sa usa ka tawo even in the handful of meal. Wa na gyud ba? Pero nahimo gihapon kang panalangin. Pagkaninduta anak mga kaigsunan. So, seed na nga imong gitanom. Ang wa nimo nasabti, ang wa nimo nakita, kana nga seed nga imong gitanom karon, mahimo na siyang generational nga blessing. Mabless og apil ang imong mga kaliwatan. Kanang direct nimo nga kaliwatan. Anak nimo, apo nimo, apostohod, so pa sunod, kiting, apo sa lapalapa ug apos abog. Generation yun. Maapil sa panalangin kay ang panalangin nga imong gipasa nila, dili man amount of money, dili man earthly treasure. Ang imong gipasa nila nga kuan mga nga kayamanan is the generosity. Maumay imong gipasa. When you are generous, the blessing is so close to you. Pero kung ikaw hakog ka, you are dangerous. Di ka generous. No? Dangerous ka. Kaya nga naman, ang tunglo na nagkuyog-kuyog nimo. In verse number 22 to 23, unya, luksot ta sa 25. Look what the Bible says. A good man leaveth an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the just. Uy, wa mo nalipay, anak. Ha? Kung ikaw good man ka, meaning nagsunod ka sa instruction, naminaw ka sa instruction, kung gibadlong ka, imong gidawat ang pagbadlong, gusto nimo nga tulid lang gyud imong kinabuhi diha sa Ginoo mga kaigsunan, you are a good man. And you are willing to share what you have. Dili ka hakog, generous ka. You are a good man. Mao na ang good man gihimo gyud ni sa Ginoo. It is God that made everything kuan nga mahitabo gyud siya gyud. It is God that will orchestrate your life. Pag good man ka, makabilin jud kag inheritance. Automatic na imong anak ni diretso sa imong apo. Nalimban ka, hasta imong apo na binlan nimong inheritance. Nakasagaran mga kaigsunan, ang mga anak maglalis pa magani nga, uy, kagagmay ra ba anig bahin nato ani? Diha na taman sa mga anak. Ang mga apo, wana mo ilabot no, kay wala ting gamaya gyud sa gibili ni mama magpapa. No tanawa, pero good man ka. Ang Ginoo may maghimo ana.
Iya man ang pulong ga promise mga igsoon. So ang ato ra gyung responsibility is to make ourselves good. Pasabot na ng good, you are following what the Bible says. Because there is nothing good other than this book, mga igsoon. So kung atong kinabuhi, di adiri ga reflect. Di adiri nagkuha ta diri og kanang karakter nato. Ang atong kinabuhi ba diri nato gikuha bitaw? Ni dawat tag badlong, di ta masuko, nagpa-instructa, di ta gahigo, obidyenta sa iyang pulong mga igsoon, ang equal sana, good man ka. Duha ra man ni. Good man o bad man? Bad man. So, pag bad ka, what you kay pulong sa Ginoo? Because the only word that can make you good is the word of God. Nga gituman. Kaya dili pasabot mga igsoon nga knowledgeable kay kas Bible pero wa man jud kay gituman bisag usa. Ang imo ra man nga mas maayo ko kay nimo. Oh, sa may babe, ingin ako ba mga verse. Ako i-recite nimo. Ambugiro kayo. Let your life show what the Bible says. Lisod na mga kaigsunan, and that is why grabe reward. Lisod man na nga ikinabuhi na to ang pulong sa Ginoo. Lisod na gubat na from within, mga igsoon. Kaya sumusugot kag sa dili, your flesh will not agree with you. But if you are going to defeat your flesh, imong gi-feed yun nimo ang imong spiritual life, mga igsoon, with the Word of God, daog jud ka. So nahimo kang good man. Blessing sa good man, di gyud nato ni ma-erase naman is Bible. Makabilin jud kag inheritance ngadto sa imong anak, of course, o sa imong mga apo. Unya, dapay pakapin. Ang kayamanan sa mga unbelieving people, giandam para nimo. Ang problema kay to ang magkanangamo sa mga unbelieving people. Nga sa may buhaton nimo na imo nang patyo nimong amo para ikaw na tag-iya. Ha? Papriso ka. Di naman na good work. Na, imo patyon. Di ba? So put yourself diha sa usa ka lugar, mga igsoon, that God is so free to bless you. Wala ka sa priso. Wala na strain ang mga blessings. Ni diretso nimo. Muna itong gipaningkamutan yun o pasabot ninyo mga kaigsunan, nga ang panalangin ayaw isangit dito. Kinalan maanha nimo. Diba? So kanang mga unbelieving people, clients na nimo, clients. Dili boss. Clients para ana sila bayad nimo. Oh, di ato nang panguhaon. On sama nato pagkuha na ilang kayamanan. Di ato silang atuon o niya atong presentan. Ang problema kay sobraan na masad mo ka-righteous. May ikog ta pastor, oy. Naunsa magkamuragwa ka kasabot sa imuhang gibaligya? Are you listening? O di dati dito og kanang kuan, kanang ordinary stainless. Wa ni mo siya na rescue. Oh. Pero promise na sa Ginoo mga kaigsunan, in whatsoever way God will let that happen, ang imo ra gyung i-make sure you are the good man. You should be the good man. So, pag good man ka, never hurt the children of God. Never hurt the children of God. Labi na, pinakalabi na gyud, ayaw i-hurt ang man of God. Kaya nga naman, ang Bible na agi mga bersikulo diha mga kaigsunan. Di gyud ka palabyon sa Ginoo nga ma-unpunish ka. Ma-punish jud ka. Oh. Kay kung susihon nimo, what is your reasonable nga reason? Oh, reasonable reason. Unsa man kanang reasonable kayo nga mga rason nimo ba nganong ang imong pastor lagot man ka? Unsa man gyud imong bottom line sa imong kasuko? Wa gyud mga igsoon. You cannot find.
Kaya nga naman, wala man tay personal kuan kanang bingkil. Unsa may bingkil na to? Masuko ra gyud kanako tungod ani. Kay nagwali ko, nabadlong ka, nagwali ko sa pulong sa Ginoo, nabadlong ang imong ego, mga igsoon na ego. Mo nang masuko ka. Pero kung tumano nimo nga nagpa-instruct ka, naminaw ka, imo gitugutan nga gibadlong jud ko sa Ginoo da, dili ako imo tan-awon. Bible man na atong gibasa. Adi makoreksyonan ka, ma-change ka, then mabilong na ka dito sa good man. O imagine na, imo mga apo, perting lipaya. Mahimo na siyang generational generosity. Mao may gipasa nimo sa imong generation. In verse number 23, much food, tanawa ha, ang difference ha, sa dato o sa dili. Much food is in the tillage of the poor. Poor na ha, pero much food ang naa sa iyang tillage. But there is that is destroyed for want of judgment. Kana bang gusto ba nga, kinanglan ato ginang hukman, kanang kuan kay ba, critical spirit? Na-destroyed hinoon. O, kasagaran mga critical spirit, kaning mang medyo naa. Ang tanaw nila sa mga kabus, murag pakanunon, mura ba og problema ba? Pero ang kabus mga igsuon kay kugihan man. Di man ni kabus nga tapulan kay tillage man. Tillage of the poor. Unsa may pasabot na ng tillage? Imuhang kanabitaw og sa uman ni siya ginabugkal nimo, ginatiman nimo ang imuhang vineyard, ang imuhang garden, imong giatiman, gitamna nimo, imo bang diha nabuhi ka? Di ba? Kaysa katong magsige lang og pangita og buruka. Na-destroy hinoon. Di ba? So, ako sa may pasabot, ani, dili babag ang sitwasyon sa kinabuhi para ka mapanalanginan. Diligence, mga igsoon. Kugi. Naa kay gamang yuta, kugihi. Di kay puro ka excuses. Nga naman, pananom diha para naa kay makabaligya ka, usa ka bugkos, pila na gunang usa ka bugkos nga tangkong, usa ka bugkos nga alugbati, pila na guna, di ba? Imo-inoy mga silingan, na ako'y presko diri nga kuan ha, walay fertilizer ha, kanang kuan yun ni, organic yun ni. Di imong ipanabi dito sa imong silingan, di, nakikita, kugihan man ka. Di ba? Usa ra may imong puhunan, diligence. Kanindo na, pero puro ka excuses. Kanang man, ako'y dako kayong yuta. Kanang imong gamay yuta, wag kakaguna, ana. Kana na yung dako. Puman na itong utok yun, mangita tagpaagi ba nga maka-excuse ta? Nakay kayutaan, nakay bungbong. Di butangan na ni mo diag daghang galon. Tangan ni mo diya og mga alugbati, mga tangkong, ibutangan ni mo kamatis, butangan ni mo kumpleto, na okra, diha sa imong bungbong. Di ba? Ang imong balay, mura na garden. Diligence. Mga igsoon. Na ay panalangin. Mo nag-iingon diri, pagkugihan ka, much food is in the tillage of the poor. O ina kung maggutman baka mga igsoon, kaya nigawas ni mo, nanadihay yung lagutmon. So, sa pulong palagdaan, kung naa kay daghang ka ng mga utan-utan diha, di ko gutmon, kay walay gutmon diha. Lagutmon ko na. Di ba? Mo ni atuon ni mo sa merkado. Nga palito ni mo, nga mura nagipangkulata mga kaigsunan. Mapugos kag palit. Pero naa na sa imong tugkaran, naa sa imong backyard. Imo na lang pupuon. Pagkanindot, ana, kugihan, mas daghag pagkaon. Mo na ay jug basula ang Ginoo kung ikaw magutman. Kaya nagtinapulan. Are you listening? Karon, kung dili ni siya farming, naa kay resources. Pakugihon kay ka nga muugmad sa imuhang resources. Mubunga jud ka. Kaysa magsige lang kag huwat, wa pa may nagkuan, wa pa may nanguntak nako. Ako naman gipost. Gipost.
Nagtuo ka espesyal kay kang ang imong post mo, believe sila. Unsa ka artista? Nga wa maka maili kinsa ka ni nga scammer ni. Pero kung imo lang ilakaw mga igsoon, meet people, makakita kag kalag, makakita pa kag kliyente. Maunay na kanindot. Kugi. Ugmara ang imuhang tillage. Kaya di man na siya mahimong tillage mga igsoon kung dili na naugmad. Ordinary land lang na siya. Kaya wa man na till ba, wala na cultivate. Mao na siya. Now let's go to verse number 25. The righteous eat it to the satisfying of his soul. But the belly of the wicked shall want. Bisa pag daghang kwarta, di gyud matagbaw ng tiyan. I want more. I want more. Oh. Dili siya kabantay mga kaigsunan nga pertinang dakuha sa iyang tiyan. No? I want more. Kaon lang, sige, di gyud matagbaw gyud. Pero ang righteous, matagbaw gyud siya. Satisfying of the soul. Pagkaninduta mga igsoon. So dako kay kalainan kung ikaw wicked ka over righteous. Layo ra kayo. Moni, careful ta mga kaigsunan. The pathway to a prosperous life, careful ta, dapat, unsay una? Dapat naa kay diligence. Diha, maangko nimo ang steady nga substance, pinaagi sa diligence. Kugi. O niya, hadlaon gani kas kinabuhi, mga igsoon nga, lisuras kinabuhi, o di, ay patandog. Kay ang kinabuhi ra ba usay manghadla ba? No? Dili siya mo go through your plan. Nakay plano. Pa man nahitabo akong plano? Ay di ko ganahan. Uy, wa nahitabo akong plano. Unsa ka? Make use of what is there. No? Kana bang unsa may atong makuan diri? O man kani ay pangita atong wadiha. Kani mo man naa diri. So, mo ni ato ang dili ta magsugod. Di kay magsika og may ay di lang ko gawa pa may kuan. Sa usahay mangita tag reason. There should be no reason not to do what must be done. Kinahanglan naa gyud tay buhaton mga igsoon. Steady. Bahalag hinay. Basta kanunay. Kana bitaw to sa gripo para sa uban problema ni gripo. Sige manigto, butay balde. Libawg mapuno na. Di ba? Ang uban sige problema kay way tubig, mahal kay ang tubig o anto sa aircon, wa nimo gisawd. Usa ka tibok adlaw, gabi puno ang balde nga dako. Usa man na tubig, pastor? Pwede bisbis, pwede ilimpyo. Pwede i-flush. Di ba? Tinaw man siya. Tingali, pwede ilaba. No. Pero gipanlabay ra. No? Kaya matod pa nila, hugaw daw na. Oh, imong gibanlas dito. Kinahanglan ba kag limpyo? Kani imong i-flush ani duro, kinahanglan ba jud kag limpyo gyud nga tubig? Noon sa mo eh. Ayaw lagim na. Oh. Ikaduha, favorable fruit through faithful fellowship. Ayaw dauta ang imong simbahan. Kay niya naa diri gibutang sa Ginoo ang atong fellowship. Naa ta diri gibutang sa Ginoo, diri nato ipakita ang atong faithfulness sa Ginoo mga kaigsunan. Then we could get favorable fruit sa relationship, sa atong resources, and most importantly, sa atong espirituhanong kinabuhi. Answered prayers. Unsa kanindot ning prayer? No, si Elisha, ningon ra sa Ginoo, Lord, let the people see. Kita dayon. Maambot to siya, Lord, butahin ni mga tawhana, mabuta to sila.
Ingon ana ba? Because ingon ana kagrabe ang pagtuon ni Elisha. Number 3, lasting legacy through loyal living. O, kaning loyal mga kaigsunan, pangitaon kaayo ni. Kano mangutana ko, loyal ba mo? Loyal ba mo sa Ginoo? May ka nga, kung mo balhin ko Ginoo, manghapon to pastor, tempa. Di ba ang prinsipyo sa church, the Lord added you to the church? Are you faithful? Pareha na nga ba? Biyaan ko ng pamilya ha. Total, pamilya man sad to. Is it your family? Imo ba tong pamilya? Pamilya to, sa lain. Dito imo. Your faithfulness should be to your family. Kaya naa magkadiha. Diha ka na tao, diha ka na himugso, diha ka nakakaton, diha ka nakakatog basa ABCD. Di ba? Sama sa Kristohanong kinabuhi. Diha ka na save, diha ka nakakaton og tultol sa mga bersikulo, diha ka nakamao unsaon paggamit ang pulong sa Ginoo. Naa diha ang imuhang pamilya. Be loyal to your family. So ang kaning loyal nga pagpanginabuhi dako kini kahimuan sa atong prosperity mga igsoon. Kay naa diha ang lasting legacy. Generational generosity. Pagkaninduta na. Ang mapasa sa imong anak ang pagka-loyal sa Ginoo. So pag loyal ta sa Ginoo, iuli gyud ang tithes, ihatag ang offering, expression of your love, that is part of your loyalty to the Lord. Once nga imo nang i-withhold, nawa imong loyalty sa Ginoo. Siya may nagtudlo ana. No? Kung ang pastor mahadlok mo tudlo ana mga kaigsunan, aw sa ana sa pastor, luoy ang mga membro. Pero ang pastor nagtudlo niya, mga membro gahig-o, aw luoy mo. Kaya nga naman natudloan man mo. Okay? So that is the pathway to a prosperous life. I hope nga mahitabo ni sa atong kinabuhi mga kaigsunan. Every head bow, every eye closed. Heavenly Father, we are so thankful, Lord, for the blessing that you have given to us, O God, through your words, O Lord, among nabasa. Salamat kaayo, and please help us, Lord, nga mahimo ming good person, mahimo mi, O God, nga mga diligent, nga dili namo tugutan, Lord, nga ang among katapol mao'y magpasulabi sa among kinabuhi because ikaw mo panalangin gyud sa mga magkugi. Tagamig wisdom, dear God, nga sa among pagkugi mabutang gyud sa insakto nga gikugihan. Kay daghan pod kaayo nga mga litag ang yawa nga mahurot na lang ang among oras, ang among kinabuhi. Pero wala di ay namo na angkon ang kadaugan. Kay nalihis man ang amoang kinabuhi. Dapat naagyod sa imuhang gi-prepare para namo, Lord. Dapat dili gyud mawala ang among pagka-servant sa imuhang buluhaton. Ug ang pamaagi sa kalibutan mao gyud nay number 1 gyud nga matandog, Lord, ang among pagka-discipler. Mawala gyud na, matandog gyud ang among pagsimba, matandog ang among Bible reading, matandog, Lord, ang among giving kung among sundon ang prinsipyo sa kalibutan. So please help us, dear God, to follow you only and to serve you only. Thank you, Lord, for the opportunity to come to the altar tonight. May you please bless this invitation, Lord. Prepare the altar for your people and let them come, O God, heartily and willingly. This is for your glory. In Jesus' name,